His person. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bagamat tayo po, mga kapatid, sabi ko nga sa theology, sa biblical presentation, we believe in the dual nature of our Lord Jesus Christ. Na bago pa natin pag-usapan yung kanyang manifestation sa flesh, it is good to really understand kung sino ba siya even before His manifestation. Sa verse number 1, ang linaw po ng pasimula ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hindi pwedeng panukala lang, hindi po pwedeng salita lang, kundi ang malinaw po na dapat makita natin sa Biblia po itinuturo na siya po ay nag-e-exist na even before His manifestation in the flesh. Ang tawag natin doon, pre-incarnate Christ. Na kahit sa Old Testament po, may mga pagkakataon na nag-a-appear po siya as an angel of the Lord. Di po ba? So, ito po yung tinatawag nating Christophany. Di po ba? So, medyo katulad ng binabanggit ko, bihira ko naman pong gawin yan, pero it is good also to somehow have an idea doon po sa mas may lalim sa usapang doktrina na maling-mali po na iisipin natin na ang ating Panginoong Jesus ay nag-exist nung siya po ay nagkatawang tao. Doon pa lang sa idea sa nagkatawang tao, meaning nag-e-exist na po siya, it is just that sa usapan ng manifestation in the flesh, yun po yung meron pong record na ipinakita bilang siya'y tao. Okay? Pero again and again, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo, hindi po siya Diyos na naging tao, siya po'y Diyos na nahayag sa laman, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Amen? So, yun po ang importante na papagtibayin po sa isip, sa puso ng mga mananampalataya. Now, about His person, malinaw po na sa Biblia itinuturo na siya po ay Diyos na totoo at taong totoo, sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, balikan po natin. Ang sabi po ng 1 Timothy 3:16, okay? Ang sabi po, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa okasyong ito, alam natin na ang sinesentrohan ng tao po ay yung kanyang pagkakatawang tao. Pero siyempre po, sa halaga ng ating pong pagtanaw sa Biblia, it is good to somehow learn kung paano siya ipinresent ng Bible. Diba? Kung ano ang presentation ng Bible tungkol sa Kanya. We firmly believe, bago sa Kanyang humanity, we firmly believe in His deity. Naniniwala po tayo na ang Jesus na isinilang ay Diyos na totoo. Amen? At alam niyo po, sa record, diba? Okay, yung words of Mary. The words of Mary is a proof na Diyos talaga siya. Kasi kahit na kung tutuusin, pinili siya para magdalang tao, pero in-acknowledge pa rin po niya in Luke 1:46 and 47, Luke chapter 1:46 and 47, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. So, the words of Mary. Yung salita ni Mary, nagpapakita sa atin na Diyos talaga ang ating Panginoong Jesus. Ikalawa po, the worship of the Magi. Di ba? The worship of the Magi. Ibig sabihin, yung naging pagsamba ng wise men. Because if you will study the Word of God, worship belongs unto God only. Ang sasambahin po, Diyos lang. At yan ang malinaw na ginawa po ng wise men. They worship Jesus. They worship the Lord. It means to say that the wise man is acknowledging the deity of our Lord Jesus Christ. Kahit na siya'y nasa katawang tao na, mga kapatid, hindi nawala yung kanyang kalagayan bilang Diyos. Siya po'y nahayag lang sa laman. At ito po yung masasabi nating ginamit na salita ni Paul na hiwaga ng kabanalan. Okay? Great is the mystery of godliness that God was manifest in the flesh. And then, the works of the Messiah. Kung ang pag-uusapan sa Biblia, pruweba na siya ay Diyos, pinatunayan po yan ng words ni Mary. Pinatunayan po yan ng worship ng Magi. At ito po'y pinatunayan ng works of the Messiah. Yung kanyang kapangyarihan.
Yung kapangyarihan niya over distance, yung kapangyarihan niya over diseases, yung kapangyarihan niya sa lahat ng bagay, mga kapatid, nagpapakita na siya ay tunay na Diyos. Amen? It is wrong to say na siya'y tao lang. Okay? No problem na sabihin natin siya'y tao sapagkat siya'y Diyos na totoo at taong totoo. Okay? Dahil nga, siya'y nagkatawang tao. So, it is not wrong to say that He is human, but to say that He is only human. Mga kapatid, that is a different thing. Mali po yan. Okay? So, importante po, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse number 5. Pababa, mga kapatid. Ang sabi po, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God. Gusto ko pong habang binabasa natin, habang pinakikinggan natin, magbigay tayo ng atensyon o pansin doon sa mga ginamit na pahayag. Ang sabi po, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano po ang sabi? Who being in the form of God, anyo lang pala. Diba? Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pansinin niyo po. Diba? If yung salitang form dito ay lumalabas na hindi naman talaga siya Diyos, kundi anyo lang, pero tingnan niyo po yung mga sumunod na pahayag. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, anong sabi? Hindi niya inari na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So if we will put understanding on that very statement, lumalabas po na si Hesus Kristo para po mapagtibay at magkaroon ng weight ang issue about His humility, ang lumalabas po kung tutusin, kapantay po siya ng Diyos, pero dahil sa kababaan, hindi niya inaring dapat panangnan o panghawakan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung di naman talaga sila pantay, anong reason para panghawakan niya yon? Anong reason para gamitin po ng Bible yung mga salitang ito? Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, ang Bible clearly declared na si Jesus Christ sa katotohanan kapantay ng Diyos, but because of humility and because of His purpose, hinubad niya ang kaluwalhatian ng isang Diyos. Amen? Kundi hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakipantay sa mga tao. Yun po ang sinasabi ng Bible. So kaya para sa ating pong kalipunan, I want you to realize this, that this doctrine is very important because pag mali po tayo sa tamang pagkakilala, pag mali po tayo sa pagkakilala sa Panginoon, malaki po ang damage na makikreate nito sa ating buhay. So we need to know the person of the manifested Christ. Kaya nga, nahayag sa laman eh. Ibig sabihin, hindi siya mula nung pasimula, laman. Hindi po siya mula ng pasimula tao, kundi siya po'y Diyos na kung saan ayon na rin sa mga inihula na nagkaroon ng katuparan sa panahon po ng bagong tipan na kung saan ginamit po si Maria, and that is about His manifestation in the flesh. So I am telling you about the person of our Lord Jesus Christ. He is 100% God. Amen? And 100% human. Diyos, tao, imposible. Cannot be. Yun ang sabi po ng marami. Sabi ko nga, kung yun ang logic, birhen, hindi nasipingan ng lalaki, nabuntis, cannot be. Imposible. Pero bakit tinanggap? Bakit pinaniwalaan? Naintindihan niyo pa yung sabihin? Kasi ang linaw naman ng sabi, for with God, nothing shall be impossible. Eto, pakinggan yung mabuti to mga kapatid, ho. Yung tao, maging Diyos, o abutin yung kalagayan ng Diyos, yan po yung imposible kung tao. Pero yung Diyos, di ba? Na dahil sa dakilang pag-ibig at gustong abutin ng sanglibutan, hindi imposible at walang imposible sa Kanya, lalo na yung naging kapasyahan na ang anak ibinigay ng kanyang ama at ito po ay sa kapahayagan sa laman. Kaya huwag tayong maligaw ng paniniwala sa usapang persona ng ating Panginoon. Siya'y hindi lamang tao, kundi Diyos
na nagkatawang tao. Amen?